Tapos na ang Mount Apo. Yes! In Samal Island. Here it is. Okay, from Manila, nag-eroplano kami sa Davao International Airport kasama si Ian saka si Jen. At si BJ, yung kasama ko dati mag Laguna Loop and a very good friend. Well, sana kasama siya kaya lang na-miss niya yung flight. Yun nga, sobrang sayang. Dahil sa traffic, na-stuck siya sa traffic kasi may ginagawang trabaho at naghahabol. Sayang din kasi first time uli namin magkikita for a very long time. Pero ayun nga, hindi na siya natuloy. So almost 2-hour flight pagdating sa Davao, dun namin kinita si Eric tsaka si Regine. Kalay mo magkakasama kami. Ang galing. Si Eric, yung nakasama namin sa UCM. Kung naalala nyo, sila yung kasama natin nag-ride sa Tagaytay at nung nag-bike camp sa UCM Adventure Park. Diniretso na namin sa titirhan namin. Saglit lang naman kami dito at konti lang ang oras ng tulog. So yun, 6 hours sa single room, 150 lang kaya sulit. Ito yung kwarto ko, mag-isa lang ako rito. Ayan, ayun si Regine. Ito ako. So, kipot. Ito yung kama, parang pinagkama lang. Kama that drawer. Hindi kasi yung bag ko. Settle muna saglit, maghanap muna kami ng mga kainan, tapos iglet na konti. So time check, it's 10:18. Tapos darating dito yung magsusundo sa amin ng 3 AM. So mabilis ang tulog. Time check 3 AM, no, 3:18. Kailangan ng bumaba. So babay dito sa masikip na kwarto. Ayan, bumabangga yung ito na yung pinaka-hallway, pinaka-padero nila, ito yung exit. So yun, dito na namin nakilala si Clyde, ang magiging guide namin, at saka si August of Tribo Calmado, yung organizer. Meet up 3 AM at bumiyahin na kami sa paanan ng bundok pagkatapos lampasan ng syudad at winding roads going sa stopover. Sa haba ng biyahe, nakarating na kami ng may liwanag na. Time check 5:41, a few hours from now, akitin na namin. Yan, Mount Apo. So stopover muna rito kasi ang ganda ng clearing, may clearing, tapos kitang kita yung bundok. So diyan kami akit mamaya. Yan, so 3 days, 2 nights. Tapos expect namin sa second day, summit na kami. Sana talaga maganda yung panahon. Breakfast muna, ito chicken, tsaka bulalo, tsaka maliit na kanin. Mukhang magdadalawa ako. Dapat dito si BJ, oh. Kaya nga, eh, no? Tsaka si Pau. Sayang, wish you were here. So ito yung trail map. Magkakabit na sticker, oh. Tapos nandito yung kay Ira. Ano? Nauna sila parang earlier this month, sila yung nag-hike dito. Sina Papa Louie, yung Lopez family. Yan, kasama sina Ira. So, kabit tayo sticker. Bali yun, ang mangyayari, kukunin namin ng Sibulan Trail. Ito yung Santa Cruz to Tinakaran Boulders. Tapos, tatagos kami pababa ng Lake Venado. So, traverse ang mangyayari. Ang question, makukumpleto kaya namin ng traverse na ito? Malalaman natin since nag-uulan daw sa taas lately. So far, clear skies and sana magtuloy-tuloy. Transfer naman from van to pick up papuntang jump off. Grabe biyahe. So ito na yung jump off point. Yes. Ha? Huh? Yung point ng tent namin. Ay! Paano yun? Ibuwak. Duyan. Baka kasya tayo yung tatlo rito sa akin. Mataas eh. Nakatayo tayo. Ano to, parang dam? Ang lakas ni Kuya, grabe. So ito yung bubuhatin kong bag ng Sandugo na 40 liters. Tapos may extra pa ako na sa harap ni Kuya. Ayan, nandyan yung tent sa sleeping bag. Tapos yun, yung iba pinaporter na. Unti-unti na umakyat. Ganda ng view, grabe. Panalo. Ramdam ko agad yung hingal. Iba talaga yung bike kumpara sa hike tsaka sa run.
Talagang ramdam mo agad. Siguro sa nakasanayan din kasi mas madalas nagbabike. Grabe unang assault. Jump off pa lang pala yan. Yung mga bahay-bahay pa rito. Ito pa lang pala yung jump off. Kala ko yun yung pinaka start. So tawag dito is Sibulan Trail to Mount Apo Map, Santa Cruz, Davao del Sur. Okay, ang estimate nasa around 36 kilometers yung buong hike. So hatiin namin to sa 3 days. Tapos naka 1,230 meters na kami. Ito pala yung jump off. 500 meters pa lang yung naakit namin. Kaya mahaba-haba pa to. Ang first day namin, saan ba yung pahinga natin? Camp Tinarakan. Camp Tinarakan. Tapos day 2 naman is Boulder, tapos Summit. So ito yung dala ko ngayon. Tingnan natin kung gaano kabigat tong bubuhating. Oh, 8 kilos lang. So yan, 40 liters yung volume ng buong bag, pero 8 kilos. And then, ayun na. Quick preparation sa talagang jump off. Briefing na din with Clyde and nagpakilala na rin yung guide and porters. Tapos umusad na kami. Mas Kuya Bebot, kasama natin. May-ari ng Bot Hammock. Ayos yun, na nagsiship siya sa Manila kung kailangan nyo ng hammock. Ayan o, Bot Hammock. Okay, Sibulan Trail sa Santa Cruz. Isa sa mga kilalang trails paakyat ng summit. After ng jump off, nakita namin ng iba't ibang activity sa paanan ng bundok. Bike. Yung local communities, mga alagang hayop, mga vegetations, yung mga pananim nila, at ang open area na talagang ma-appreciate mo yung landscape. Sa dulo makikita mo yung tumpok ng bundok kung saan magsisimula yung steep at dense na parte. Mukhang dito magtatapos yung open area kasi dito medyo magubat na sa dulo. Mukhang mag-e-effort pa ng konti dito. Excited na ako mag-campsite para makabawi ng tulog. Ayan na, simula ng assault. Medyo nagde-dense na. And matinding akyatan. Ayan. Ayos. Kumusta? Ayos lang, binabati kay mga tropa ko. Petricor. Ah, ito pala water source oh. Pero in-advise na kami wag na munang kumuha kasi may nagpe-pesticide kanina. Baka nadamay ito kaya wag na lang. Buti lang puno pa mga tubig namin. Up ya. Mabilisang pahinga lang tapos sakit ulit. Pagtapak mo kala mo okay eh. It's a prank. Ayan oh. May mga ulap na oh. Liblib, maputik at masukal. Dahil din umulan nung mga nakaraang araw. Ayos, yung mga porter bumutas ng bagong trail dito. Yun, sinabi ni Kuya nung huli ng lahat. May mga nakakasalubong din kami na mga nanggaling sa campsite dahil hindi na tumuloy sa boulders. Basakan e-camp. Basaan e-camp. 9 kilometers na lang, Mount Apo Summit na. So far naka 5 kilometers pa lang kami. Yan, so 5 kilometers na masukal na assault dahil dito. Sa loob-loob ko sana naman makaabot man lang sa boulders kung sakaling sumama yung panahon. Ayun, nabali. 1,600 na meters yung elevation. Tapos 1 kilometer pa lang inuusad namin galing dun sa maputik na part. Grabe. Okay, at this point nagpahinga muna kami at nagtanghalian. Sa mga oras na ito hindi pa ako gutom, kaya nag-rehydrate na lang ako at saka nagmerienda ng konti. Kaya sinulit ko na lang yung pahinga. At saka yung pa, ang napapansin ko rito, mas lumalamig na yung paligid. Time check, 12:13. Usad na ulit, tas assault kagad. Pero mga 3 hours na lang daw. Campsite na. Big Rock E-Camp. Okay, 1,900 meters. Sabi less than 1 hour. Nasa campsite na raw. Yun, finally campsite. Ayos. Day 1 done. Time check 1:21 PM. Lampas tanghali pa lang. Campsite na. Okay na to para mahaba-haba yung pahinga kasi konti lang tulog namin eh. Kasi maganda pa, malawak yung tent, meron pa ron sa pinaka dulo. Nandun yung ibang kasama namin.
set up na ang aking Cloud Up 2 nature hike na tent. Oh, nakalimutan yung pole ng tent. Kaya ang ginawa nila, tinarp na lang. Ang galing. Sa kung kakailanganin naman ng extra pegs, meron pa naman ako rito. Room tour. Room tour. Ganda. Oh, may sleeping bag niya. Ano naman pala, thermal pad eh. Kaya okay. Nice, nice. Okay, mga gamit ko, i-shoot na rito. Setup ko. Ay, hello! Hello! Ay, ang bait-bait naman! Ay, ang bait naman! Walang food, mamaya na lang, ha? Mamaya na lang. Ang maganda pa rito, alaga yung mga guide at porters na gumawa ng sarili nilang camp para ipagluto kami. Tapos ayan, abangers din si Dogdog. Sagana sa pagkain, kaya sulit ang akyat. Okay, day 2 of the climb, gumising kami ng mga 3 AM at umakyat ng mga 4 AM. So dito papunta kami ng boulders. Challenging dahil madilim, maugat ang lupa at matarik. So ang ginawa namin, dinahandahan na lang namin. Malamig ang panahon pero hindi gaano ramdam dahil sa pawis at hingal namin paakyat. Welcome to Boulder Face. Madumi yung... And finally, sa wakas, naabutan namin yung paanan ng boulders nung lumiwanag na. Panibagong pagsubok pero panibagong sorpresa na rin ng bundok para sa amin. At yun nga, excited na ako na makita yung views mula sa taas nito. Grabe yung sulfur lumalabas at naninilaw-nilaw pa yung pader. Mahaba-haba pa to. Mga 3 kilometers to summit kaya lang patayan to. So, hindi natin alam kung gano'ng katagal. Yung usok ng sulfur. Oh. Grabe. Tapos yung sunrise nandun banda. So kailangan namin umangat pa para makita. Kasi may harang tong view na to. Hanggang doon pa kami sa pinakataas. Ayun sila oh. Yung mga sulfur oh. Nakakabit sa mga bato. Grabe. Naiwan ko yung mask ko sa campsite. Nice. At Talikod Island. Oh, yung maliit. Oo. Yung Talikod Island. Okay. Ito Samal Island. Samal Island yan, yung malak. Yan. Yung malaking island. Tapos yung maliit, yun ang Talikod Island. Talikod Island. Ay, okay. Yan, dyan tayo punta bukas. Bukas na nga ba? Tama. tama. Ay, sa Lunes. Bukas nga. Lunes, Sunday na ba? Sunday. Ay, okay. Wala na ako sa araw. Na-lose track na kami sa araw. Kailangan natin ng kabihasnan. Oo nga. May pagka-giting-giting feels yung part na to na mas mabato. Yan, yung kita yung view nung buong lugar pag talikod mo, kagaya niyan. Ayan, yung papuntang crash site. Yan. Ito na yung Tower 1. Tapos at agahan mo na rito, maraming tosino sa kanin. Grabe, unli ba to? Pero mas okay dito kaysa yung mga matatarik na assault. Nag-jacket na rin ako kasi medyo lumalamig na. Grabe, kita-kita yung dilaw ng sulfur oh. Pababa. Ito yung dinaluyan nung pumutok yung vulkan. Kasi active volcano tong Mount Apo. Ayan, nagkaroon siya ng daluyan. Grabe, mas unli pa sa unli. Yan pa yung aakyatin. Solid. Iba namin mga kasama, unti-unting umaakyat. Tapos iba namin kasama, nauna na sa taas. Yan, so tuloy-tuloy lang sa akyat. Dami pa. Tapos mga around 500 meters nasa taas na kami. Ayan, so naka-clear na kami ng mga 2,000 plus. Bale, ano yan, 500 meters na elevation, hindi distance. Estimate namin mga 2 hours. Medyo loose na. Ano to? Anong tawag to? Keso.
Keso ng boulders. Ano to eh, gamot sa ano, yung may pampainis ng balat. Ah, yun talaga. Sulfur soap, Yun totoo, oo. Ayan, no? Yun. No, yan. Grabe, kanina pa kami akit ng akyat. Medyo nawawala na yung clearing. Ayan, no? Yung view kanina. Yan na yun. Yan pa. Anli akyatan, grabe. Mas swabe na rito. Mas clear yung pathway, oh. Uy, grabe. Malapader yung dulo, ah. Yun, umuokay na rito. Nice. Medyo swabe. O baka dito lang yun. Uy, ang taas pa nun, no? Sabi ng guide, ito rin ginulo ng lindol. Kaya mas mabato rin to sa part na to. Supposedly medyo patag-patag, kaya lang nagkalat ng bato. Kasi nga sunod-sunod, bagyo, lindol. Kaya sobrang swerte ngayon, walang ulan. Kasi last week ang forecast dito, talagang rain showers daw. Ang tawag sa ganito, bonus round. Bonus round. Tapos ito papuntang Kapatagan Trail. And finally, after ma-reach ang E-Camp at akyatin yung isa pang assault, na-reach namin yung Crater Lake. Isa sa mga napakagandang feature ng Mount Apo. Tapos tanaw ko yung aakitin pa. So assault doon. Tapos doon hanggang doon sa dulo. Yan, ito na yung final climb papunta sa summit. Shit, di pa pala. Meron pa pala isa. Doon pa pala. Yan, tapos na sa unang dalawang peak. Ngayon naman dun sa Kidapawan Summit. So may isa pang hike. Yung Kidapawan, dun pa. So yun puntahan natin. Ayun yung Lake Venado, kita na. You know, sayang di mapupuntahan, pero next time. Okay na hindi mapuntahan yung Lake Venado kasi mataas to yung tubig. Tatawirin yun. So para mas safe, next time na lang. Grabe. So definitely babalik dito. Ano ba yun? Maraming peaks ang Mount Apo, pero ang tatlong tuktok nito ay yung Kidapawan, Digos at saka yung main peak. At sa wakas, eto na. Finally tapos na sa summit. Yan, medyo ano lang pila kasi syempre talagang yun yung pinaghirapan dito. So ngayon bababa na kami dyan lang banda. Tapos pahinga at saka kain. Pagkatapos magstay sa summit, bumaba na kami ng konti para magtanghalian. Pahinga na din at nagready na para bumalik sa Crater Lake. Bumaba ng boulders na challenging pa rin yung pababa. Pabalik sa matarik na dinaanan namin noong madaling araw para bumalik sa campsite. Ito na hinike namin kayo na madaling araw. Basa pa rin. Pero at least malambot na yung lupa. Hindi na boulder. Sayang lang at hindi kami nakababa ng Lake Venado para sa third day. So hindi to traverse. Ang nangyari naging back trail. Dahil yun nga, baha pa daw yung campsite gawa nung mga nakaraang ulan.
Dahil dyan, may rason na lalo para balikan ng Mount Apo. Kaya sa susunod, sana makapag-camp na sa Lake Venado. Bumalik kami ng pagod pero sobrang saya. Worth it ang pagod at sakit ng katawan at sobrang fulfilling. Sinalubong pa kami ng may luto galing sa mga guide at saka mainit na kape. Si Regine naka ano pa yung OG merch. Yun no? Hindi na kami nagtagal, after magpahinga, nagpack up na kami at bumaba. At habang pababa, na-surprise kami sa nakasalubong namin. And finally, na-meet ko si Sir Gideon Lasco, one of my inspirations sa pagka-hike. Nice to meet you po, sir. Of course, it's really nice to be in Mount Apo. And of course, natutuwa ako na nakakaakit na ulit tayo, no? Yes, pagkatapos finally. ng pandemic. So, Yes. really, I'm so happy. Nice, I'm nice. so happy. See you sa mga iba pang akyat, hopefully. Yun, Sir Gideon Lasco. Yes, si Gideon Lasco, isa sa mga seasoned mountaineer sa Pilipinas. At siya din ang gumawa ng PinoyMountaineer.com. Hindi pa ako nagbablog nun. At isa na siya sa mga tinitingalaan ko dahil sa mga gawa niya. Akalain mo sa Mount Apo pa kami magkikita. Ang galing. Ayan na! Yes! Finally! Wanag na. Liwanag na! Banti na lang! Tapos na ang Mount Apo. Yes! Oh yan! Ayun pa! Buti ngayon! Sige, video pa! Tuyo na yung buwan. Kung kailan tuyo na't lahat. Dapat talaga record eh. Nasamit 3 peak. Na-meet si Gideon Lasco, Sir Pinoy Mountaineer. Si Bebot kasama natin, na nag-guide sa atin. Kung kailangan nyo ng mga tarp, mga hammock, contact nyo lang. Lalagay ko sa baba yung link para maka-order kayo. Epic. Epic yun ah. Baka naka-video pa eh. Sige, video pa. Oh, biglang bumaba yung sahig. Sabi ko pa naman, patag na rito. Ambulansya na ako. Tayo. You know, lublog. Tara. Kumusta ang akyat? Sarap. Enjoy. no? Sulit ang clearing. Kumusta po akyat nyo? Okay, survive. Panalo. Lahat tayo safe niyo, okay. Basagan ng tuhod. Basagan ng tuhod at saka ng pinti. Kumusta akyat? Okay naman. Masaya. Yeah. Ulitin. Oh, ulit. Para sa Venado. Yan. Oh, rest back Venado. Yes. Tayo, 2024. Yan. After makababa at makabiyahe, nakita naman namin si Reggie Pablo. Nakasabay namin siya saglit nung day 1. Isa sa mga pioneers ng Philippine mountaineering. Mount Everest climber back in 2007, making him the 7th Filipino Everest climber at dating president ng Mountaineering Federation of the Philippines. Kaya isang napakalaking karangalan. So dito na magtatapos yung akyat. Yung akyat pa lang kasi punta tayo sa Amal Island. Alright, hindi pa tapos. Inuman naman. Matapos mabugbog yung pa sa bundok, ngayon naman relax na lang, swimming at saka pahinga kasi bukas pang lipad namin pabalik. Wala na masyadong pahinga, settle lang saglit sa syudad at bumiyahin na kami sa hapon. Kaya yon, nagsasakyan na kami papunta sa port at sumakay sa Roro papuntang Samal Island. Ang bilis! Ang bilis! Nandito na kagad. Ang galing! What? Ang bilis oh, may beach na nga din sa Grabe! Parang pinasumaba. Yun yung pinakamabilis na Roro na nasakyan ko ah. At doon nag-set up na kami ng camp at natulog. Last day bago lumipad sa Maynila, just rest and do nothing. Yung trail natin, nadi-day hike yun. Oh, may trail run. Ganito ang aftermath pag ano eh. Pag mga galing ng Apo, tuyo, ang alalabi sa tuyo, aftermath. Yung mga hotdog ng mga ilang araw, naging tuyo na ngayon eh. Last day eh. Last day na. So that is my short stay in Davao.
para maakyat ang Mount Apo, isa sa mga bundok na pangarap ko akitin dati pa. At sa wakas, natupad na. At mukhang babalikan ko pa. Kung nagpaplano kayo umakyat, I recommend Tribu Calmado. Message nyo na lang sila kung may opening ulit sa pag-akyat sa Mount Apo. Kailangan nyo rin ng medical certificate para clear sa pag-akyat. Ginusto namin ito kaya enjoy namin in spite sa pagod sa biyahe, puyat na talagang walang tulog halos, at yung hirap at sakit ng katawan na binigay ng bundok. Pero nasuklian naman ito ng mga alaala, magagandang tanawin, at experience na hindi namin mararanasan kahit saan paman. Marahil parang mga pangarap natin sa buhay. You have to get through the challenges no matter how hard or seemingly impossible. But if you begin with the end in mind, pag ginusto mo talaga, may malaking pag-asa na makakamit mo sa huli. Sana nagustuhan nyo ang video na to at sana nakatulong as reference sa pag-akyat ng Mount Apo. This is Jer Victor. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe and click the bell button to show your support. Until next time, maraming salamat.